sumuko ka na kapag ganitong pagkakamali na ang pinapakita sa'yo, which is the biggest red flag. Okay? So ito ngayon mga utol, pagdating kasi sa relationship, lalong-lalo na sa mga kababaihan din, ay hindi nila alam kung ano ba yung red flag na kailangan sukuan, na kailangan atrasan. Okay, na kung napapansin ninyo, is mas lalo lang kayong naaabuso, na kung minsan napapatawad nyo naman yung mga partner ninyo, pero bakit still mas lalo pa siyang nang aabuso? So ito ngayon mga utol kasi karamihan din is hindi nila alam kung ano ba yung pinaka red flag na kailangan mong sukuan. Kasi kung minsan meron din namang mga away, yes, na pwede namang pag-usapan na pwede namang kayong magkaayos, na pwede mong palagpasin. So pero ito ngayon, yung tatlong bagay, which is tatlong bagay lang naman yung sasabihin ko, yung pinaka biggest red flag talaga na kailangan ninyong umatras, hindi na kailangan palagpasin utol. Okay, so ito, wag na nating papatagalin pa. No, yung una sa lahat is yung panluloko. Yes, kung may mga bangayan kayo, may mga konting hinanaing or hindi pagkakaintindihan ng partner ninyo, actually napag-uusapan po yan, na pwede pang ayusin, na pwede talagang maayos. Pero pagdating kasi sa panloloko or niloloko ka na sa pag-cheat ng partner mo, is ito po yung bagay na kailangan mong sukuan, na hindi mo na kailangan palagpasin, na hindi mo na siya kailangan bigyan pa ng another chance. Kasi ito po yung bagay na gawain na dito ka mas lalong maaabuso. That's why kung minsan napapansin ninyo na bakit paulit-ulit ka na lang niloloko, dahil paulit-ulit mo rin na binibigyan ng another chance. That's why naloloko at saka naloloko ka, kasi isa lang yung binibigay mong validation sa partner mo, na pagdating sa partner mo na uy, once na magloloko pala ako, is nabibigyan naman pala ako ng pagkakataon pa. So next time kung magloloko ako ulit, is sigurado tatanggapin din naman ako ng partner ko. Konting pambobola lang, konting panunuyo lang. So ganun po yun. Pero kung hindi mo na siya binigyan ng chance or ng last chance or ng another chance, for sure utol, matitiyak ko sa inyo, wala na talagang mauulit. Kasi dinump mo na siya binasura mo na siya. So kung minsan, kung gusto mo talagang magbago yung isang tao, nabibigyan mo muna ng leksyon, then pahirapan mo. Para dito niya makita na once na bumalik pala siya sa'yo, kapag nakagawa siya ng kalokohan, is ganito na pala kahirap bumalik sa'yo. Na maybe someday is wala na siyang mababalikan once na inulit niya pa. Pero kapag bumalik siya and then ganun malang din kadali tinanggap ulit, na ganun lang kabilis ng pagtanggap mo sa kanya, na walang kahirap-hirap, ay isa lang din po yung mababalidate ng partner mo na lalaki na, oy, ganito lang pala kadali bumalik sa partner ko, walang kahirap-hirap. Yes, so ganun po yun. That's why utol, once na niloko na kayo, umatras na kayo, ito po yung isang bagay na kailangan na ninyong sukuan. Okay? So yun, and then ito, yung pangalawa ay syempre, dito rin na hindi nagkakaunawaan, hindi nagkakaintindihan, or nagkanda away-away yung mga partner pagdating sa pera. Yes. Ito, kailangan nating tignan kung ano din yung magiging rule natin once na pumasok tayo sa isang relasyon. Kung ano yung rule ng babae, kung ano yung rule ng lalaki. Na kailangan is huwag kang lumagpas sa boundary mo or sa limitations mo. Once kasi na pinasok mo yung role, halimbawa ikaw ay babae, and then pinasok mo yung role ng isang lalaki, na siya itong magiging provider dapat, na siya ito dapat yung magli-lead sa relationship ninyo, na siya dapat itong pinaka-dominant sa inyo, and then once na inagaw mo kasi ito utol, tiyak, mas lalo lang masisira yung relationship ninyo. Doon pa lang kasi sa actions na inagaw mo is may problema na talaga sa inyong dalawa or sa relasyon ninyo. Kasi yung normal na relationship is talagang hindi mo rin mapapasok yung role ng partner mo. Kasi kung nakikita mo na mismo sa kanya na kusa niya ginagawa, na siya na itong nagpo-provide, siya na itong nagiging haligi ng tahanan, then talagang hindi mo na ito maaagaw sa kanya. Hindi mo na gagawin or hindi ka na mag-step forward. Unlike na once ikaw pa yung gumagawa, ikaw pa yung kumikilos dahil nakikita mo sa partner mo is parang wala ka namang makukuha sa kanya, talagang sisemplang at saka sisemplang yung relationship ninyo.
At saka kung napapansin mo rin na parang pinipirahan ka lang, kailangan mo lang umatras, utol. Na ito rin yung dapat na bagay na kailangan mong sukuan. Once nakakaramdam ka na pinipirahan ka lang. Unlike sa mga ibang bagay na pwede ninyong pag-uusapan, pero pagdating kasi sa pera, yung tipong parang hindi ka na nakakapag-save ng pera, yung tipong parang nauubos na rin yung savings mo, yes, umatras ka na. Dahil hindi po healthy yung relationship ninyo. Okay? So yun. And then ito yung panghuli natin, syempre, wala ka ng ibang dapat na papalagpasin din pagdating sa kapag sinasaktan ka physically. Yes. Ito sa lahat din ng mga argumento na kung anong away man dyan, maliban sa panloloko, sa pamimera, is isa rin ito na kailangan ninyong bigyan ng toon. Na once na sinasaktan kayo physically, binubugbog kayo, which is may physical abuse na nangyayari, is kailangan ninyong umatras. Na ito dapat yung hindi nyo na kailangan palagpasin. Na once na pinalagpas mo pa ito, utol, tiyak, magagarantiya ko sa inyo, mas lalo ka lang mabubugbog ng partner mo. Hintayin mo pa ba? Na malugmok ka? Na madudurog ka? Kasi kung minsan yung iba dyan is pinapatawad pa nila kasi nga after silang mabugbog is humihingi naman ng sorry or ng pasensya yung partner nila. So syempre, ganun naman talaga yung mangyayari. After kang nasaktan, after kang ginawa ng kalokohan, hihingi lang naman yan ng sorry ng ganun ng kadali. So okay lang sa'yo yun. So that's why kailangan nyo ring bigyan ng leksyon. Once kasi na nakikita ninyo na sinasaktan kayo ng partner ninyo physically, this is a biggest or the biggest na red flag talaga. Na hindi mo na kailangan palagpasin, na kailangan mo nang ibasura yung taong yan. Na hindi mo na kailangan bigyan pa ng another chance. So ito po yung mga tatlong bagay na hindi nyo na kailangan palagpasin. Kasi ito po yung pinakamalaking red flag eh. Unlike sa mga konting bagnayan lang, like I said kanina, konting pag-aaway lang, konting pagtatalo lang, is pwede pa naman niyang pag-usapan. Yes, pwede natin palagpasin yan. Pwede natin kalimutan. Pwede natin siyang bigyan ng pagkakataon. Pero itong niloloko ka, pinipirahan ka lang, sinasaktan ka physically, binubugbog ka, binubuhatan ka ng kamay. So dyan pa lang itong tatlong bagay na ito, utol, once na meron nakatangian sa mga partner ninyo na ginagawa din sa inyo, umatras na kayo. Ito yung mga bagay na hindi nyo na talaga kailangan pang palagpasin. Okay? Basura nyo na yung taong yan dahil yung basura ay nababagay po sa basurahan talaga. Okay? So yun po mga utol. By the way, sa mga gusto ako makausap one-on-one, puntahan nyo po yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. PMS Taki lang and then doon tayo mag-usap-usap. Okay? And then sa may mga katanungan din, yes, you can leave a comment lang dyan sa ilalim. Sasagutin po natin yan. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala